So ayun mga lods, kumusta? Good morning. Kakagaling ko lang ng Manila and time check natin 7:45 and pauwi tayo ngayon sa ating unit. Excited na ako dun sa progress nila kasi iniwanan ko yun na hindi pa napapalitadahan yung pader, etc etc. So yun, excited ako makita ko ano yung nagawa nila doon. So tara, let's go. Magandang hapon mga lods. Ngayon kumuha tayo ng permit for the last batch ng ating materials. Pa-orderin na rin natin siya ngayon. And yung permit, bibigay na lang namin may pagdaan namin dun sa guard. So malapit lang din naman yung pagbibili ng tiles or lahat ng materials na related sa tiles na gagamitin sa poste and sa veranda. So ayan, update na lang tayo mamaya kung anong mangyayari. Let's go. Yan, may nalimutan tayong biling materials. Actually isa lang naman siya, yung epoxy primer na kailangan pa kasi kinulang yung pintura natin para sa mga tubulars natin. So yan, bibili tayo ngayon. So nakabili na tayo, di ba? Mura lang siya, 220. So ayan, nakisama rin yung panahon, no? Ang ganda ng panahon natin. Napaka-konti ng ulap actually. So medyo marami-rami nagawa ng mga workers natin. Ayan. And possible daw na within this week tapos na yung ating project na bakod, gate and roofing. So yan. Okay, alas 4 na ng hapon and kakawin lang din ng mga workers natin. And mag-update tayo. Okay, itong update natin ay binubuo siya ng day 10 hanggang day 14 since umalis nga ako at pumunta ako ng Manila para umattend ng ilang mga events. Although maganda yung panahon natin, pero I think kakapusin na sila kasi sa oras kung sisimulan nilang i-tiles itong mga poste natin and lagyan ng adhesive. Ayan, kung mapapansin nyo, nilagyan na nila ng adhesive yung isa sa mga poste natin. And tingin ko pinatigil din ni lead contractor yung paglalagay ng adhesive. Pagpapabukasan nila para tuloy-tuloy na sila bukas sa pag-install ng mga tiles sa ating mga poste. Ang unang update na pwede kong mabigay sa inyo dito ay yung naikabit na nila yung flashing dito sa unahan ng pinto natin or sa unahang part ng ating bahay. Ayan yung flashing doon. Ganun din dito, nailagay na nila yung mga flashing. Ayan, kung nakikita nyo yung flashing na yun. And yung alulod, nailagay na rin nila, na-install na rin nila. And tingin ko, nailagay na rin nila yung flashing dito. Ayan, kung nakikita nyo yung gilid na yun. And syempre yung pinaka major na nakikita nyo dito, ayan, napalitadahan na nila lahat magmula doon. Napalitadahan na nila mula doon. Ayan, paikot. So basically lahat, napalitadahan na nila lahat, no? Napalitadahan din na nila to. So ayan. And tignan din natin kung na-install na ba nila yung flashing din dito taas. So ayan, I think na-install na rin nila. So I think na-install na rin nila yung flashing dito sa pinakagilid. Tingnan naman natin sa labas kung ano itsura. So ayun, na-install na rin nila yung pinaka-flashing, no? Sa gilid, yung kadikit ng bahay natin. Yan, rough tong part na to, yung outer part ng ating mga bakod, rough yan. Ganun din dito sa pinakakabila. Yan, rough din to, rough. Yan, rough finish din.
Ganun din yung gate natin. Natanggal na nila yung mga braces dyan. So, pwede na siyang i-open and close itong gate. Ayan, na-installan na rin nila ng lock, hindi ko alam kung anong tawag dyan, yung sa baba. Naayos na nila yung buong gate natin para sa parking area, and ganun din dito sa ating entrance. So, ayun din, bumili din ako ng tiles ngayon para sa poste natin. Yung epoxy primer na gray, dalawang adhesive bag. Yan, dalawang adhesive bag. And bumili na rin kami ng cutting disc. So, hindi ko lang kung saan nila nailagay yung cutting disc natin para sa tiles. As you can see rin, yung flooring natin, maayos na. Yan, goodbye dabo na talaga tayo, no? So far, sobrang satisfied ako sa gawa nila Seratan. Hindi masyadong elevated yung ating parking. As you can see, merong namumuong tubig doon. Pero, masusolusyon na naman yan kapag pina-ayos ulit at pina-extension na natin tong part na to. Or pinabubungan or pinaslab. May plano kasi kami ipaslab tong area na to hanggang doon sa likod sa kusina, sa back extension. Tinanggal din muna yung alulod dito, nilagay doon sa pinaka daanan ng drainage kasi napuno siya ng semento yung unang gumawa dito, or yung nag-construct nitong mismong bahay, napuno siya. Hindi ko alam kung makikita ko dito yung alulod na yun, wala na ata dito. So ayan, ang dami rin natin lupa dito. Ito rin yung pinaproblema ko kung paano ko siya papahakot. Sobrang dami niyan. Lalayo ako ng konti para makita nyo kung gaano siya kadami. Ang dami niyan, ang dami. Ganun din dun. So hindi ko alam kung ilang truck ang aabutin itong panambak na to or itong mga lupa-lupa. Ayun yung ibabaw ng ating bubungan, yung na-install na nila yung flashing and yung, hindi ko alam kung nag-install din sila ng gutter dyan, pero alam ko kasi isa lang yung gutter at yun lang yung gutter natin. Ayun lang, nasa gitna na yan. Sa pagkakalam ko, hindi nila nilagyan to ng waterproofing kasi purong semento lang ata yung nilagyan nila dito, tsaka yung white sand na tinatawag. So yun yung pinangpalitado nila dito, and ang alam ko talaga, hindi kami bumili ng waterproofing na materials. Kaya hindi ko sure, pero sana, di ba, hindi tumagos yung mga tubig-tubig dito. So yun lang, ganun din sa buong paligid. Alam ko hindi sila nagbili ng waterproofing. Ito pa yung isang alulod na hindi pa nila na-install. Yan, bukas na nila i-install yan. And yung downspout dito, yan, nakaabang na din yung downspout dyan. Yan dito. And kung mapapansin nyo, tinibag yan. Tinibag. Diyan nakita yung pinaka tubo or yung mga PVC. Yung isang PVC pipe na punong-puno ng semento. So kapag nagbuhos dyan ng tubig, mabagal yung daloy ng tubig kasi punong-puno na nga ng semento yung pinaka PVC pipe na unang in-install dyan. So yung may gawa dun, syempre yung nag-build na itong bahay. So may marami siyang semento. Punong-puno siya, tumigas na rin. Kaya kapag nagbuhos ng tubig at naparami, aapaw siya. So, hindi goods yun. Kaya ito yung kagandahan dun sa contractor na kinuha ko. Madalas siya nagkukusa ng mga bagay na makakapagpadali ng makakapagpadali ng trabaho nila, at the same time is magbe-benefit yung kanilang client, no? Siyempre hindi nga naman niya habol yung malaking kita. Ang gusto niya yung binabalik-balikan siya ng kliyente at nire-refer din siya sa iba. Kapag ganun kasi nangyari, mas maraming kliyente ang gugustuhin kunin siya, at siyempre mas maraming kliyente, mas maraming kita. Yan, itong mga abang na bakal para sa slab. Diyan gagamitin yung ilang part ng epoxy primer na binili ko. Pipinturahan nila para hindi kalawangin. And yung ibang part ng epoxy primer na yon, ipapahid ulit dito. Ipapahid ulit, and then sa gate. So isa second coat nila ng primer yon. Ayan. Diba?
Ganda. No more damo. Let's go. Yun muna yung mga update ko sa ngayon, yung mga nakita ko, no, yung mga na-accomplish nila for day 10 hanggang day 14, yun yung mga time na wala ako dito sa Laguna. And kung may makita man ako ibang update mamaya, ibibigay ko yon. Pero sa ngayon, maligo muna ako dahil kailangan ko mag-grocery ng kaunti and kailangan ko mag-withdraw dahil nalaman ko na hindi na pala abutin ng isa pang linggo or another 5 days para matapos nila yung project natin na bakod, gate, and roofing. So, ayun. Mamaya na lang ulit. So, kita-kits. So, yun mga lods. Kakarating ko lang mula sa grocery and ayos ko na rin yung pinamili natin. And nandito tayo ngayon to summarize our day. Today is day 14 ng ating project ng pagpapagawa ng bakod, gate, and roofing ng ating munting tahanan. Alamin natin yung na-accomplish natin for today and ng ating mga workers. Again, ang i-cover ng update natin is from day 10 to day 14. So, una sa listahan natin, napalitadahan na nila yung mga bakod natin or yung mga pader din natin. Ang pinagawa natin is smooth finish dun sa interior part ng mga bakod and rough finish naman dun sa exterior part or yung sa side ng mga kapitbahay natin. So, pangalawa, na-install na nila yung mga flashing natin, lahat ng flashing dun sa ating mga bubong, and na-install na rin nila yung isang gutter. So, yung isa pang gutter na i-install nila sa harapan ng bahay natin is pinagpabukas na lang nila. So, pangatlo, natapos na nila lahat ng gates natin. So, meron tayong dalawang gate, yung isa is pang entrance gate o yung siguro 1 meter lang yung lapad niya. And yung isa is para sa parking. Kung napanood nyo yung ibang videos natin, may mga bakal pa siya doon or may mga bracket pa siyang nilagay para daw secured muna yung parking gate. Pero kanina, nung tinignan ko, wala na lahat yun and naiayos na nila lahat. Nalagyan na rin nila ng handles and nalagyan na nila ng foot bolt na tinatawag o yung bakal na binabaon mo sa lupa or sa semento para hindi gumalaw yung gate mo. Sinearch ko lang siya sa Google and football daw yung tawag pero hindi ko alam kung ano talaga yung tawag. Basta yun na yun. Pang-apat, na-connect na nila lahat ng wires natin mula dun sa source ng outlet natin dun sa loob ng bahay papunta dun sa mga poste natin. Na-testing na namin siya kanina and confirm naman na meron ng dumadaloy na kuryente dun. Meaning maayos naman yung pagkakasetup ng mga wirings. Pang-5, na-assemble ko na lahat ng mga lights na i-install natin sa mga poste. Na-testing na namin yung isa kaninang umaga and maganda naman yung quality ng product. Knowing na maliit lang yung bulb niya, 12 watts pala siya kaya sobrang liwanag niya. In-assemble ko naman yung natitira pang 2 para bukas is matesting na rin ulit namin. Ma-install lang nila yung mga poste natin kapag tapos na nilang ma-install yung mga tiles para sa poste and mapatuyo siya. At ang panghuli at medyo makate is nabili ko na yung last batch ng materials natin for this specific project. Ang total na nagastos ko or nabili ko for today is 4,792. Binubuo siya ng 22 tiles na may sukat na 60 by 60, 2 adhesive cement, isang tile grout at isang diamond cutting disc at ang tawag nila doon para pangkat ng tiles. And epoxy primer na rin para ma-second coat yung mga tubulars natin. And mapinturahan yung mga abang na bakal natin for slab or second floor. Hindi ko na muna binili yung mga tiles na para dun sa harapan natin. Yung mga kapitbahay ko ang tawag nila dun is terrace. Pero nung sinearch ko siya sa Google, veranda daw. So hindi ko na alam kung ano yung tatawag ko sa kanya. So kung alam nyo siya, enlighten nyo naman ako kung ano talaga yung tawag sa kanya. Para hindi na ako mag-ignorante sa mga ganung bagay. Ayun lang muna ngayong araw. And abangan nyo kasi gagawa ko ng video. And i-discuss ko dun kung magkano yung total na nagastos ko for this specific project lang yung bakod, gate, and roofing natin. So ayun lang muna mga lods. Kita-kits ulit sa next video. Peace out!